Feb-ibig na naman. Ngayong trending ang mga hiwalayan, gaya ng naunsyaming kasalan ng kapuso actress na si Bea Alonzo at ang fiancé nitong si Dominic Roque, marami pa rin ang naniniwalang may forever. Gaya nitong aming nakilala na never give up sa pag-ibig. At ngayong Valentine's na nga, kung todo ang kanyang forma, saan kaya ang date niya? Ngayong nalalapit ang araw ng mga puso, ang ilan nagkukumahog sa pagbili ng bulaklak para sa kanilang minamahal. Pero itong aming nakilala, kakaibang bulaklak daw ang ipinamimigay with matching get-up pa. Ang damit, plansyado na. Ang kurbata, handa na. At ang long sleeves, nakabotones na. Manong, mukhang may date tayo ah. Kalma lang mga bes, hindi sa park o sa resto ang pundan niya ha, kundi sa kalsada para magtinda ng sorbetes. Mang June, welcome po sa Good News. Ang gusto ko po malaman, paano niyo naisip yung ganong pakulo na magsusut po kayo habang nagtitinda? Ano po yan, mula po nung may nagbigay sa akin ng long sleeve at kurbata, sinimulan ko. Protection ko po sa init, yung yung long sleeve. Kaya pala parang medyo puti-puti pa kayo. Pero si Mang June, hindi lang basta nakadress to kill habang nagtitinda ha. Ang ice cream daw kasi niya, kakaiba. Ang paandar kasi niya, ang ice cream, ikinokorte niyang tila bulaklak na nagpapakilig naman sa kanyang mga parokyano. Dati pa po, nung nagko-contraction po ako, nagdi-design po ako ng mga flowers sa mga simento. Tapos in-apply ko nung nagtinda ako doon sa ice cream. Ang kanyang ice cream cart, best friend na nga raw niya kung ituring. Hindi na po kayo. Paano ba naman kasi? Ito na ang naging kasama niya sa lansangan sa loob ng 25 taon. Nag-start ako ng pagtinda ng sorbetes 1997. Ang pagtitinda raw ng ice cream, sala sa init, sala sa lamig. Napakahirap bilang isang sorbetero. Trabahong mahirap talaga yung maging tindero. Pero patuloy na lumalaban kasi yun naman yung ibinigay sa akin na trabaho. Pero nang simulan daw niya ang paandar, ang kanyang mga suki, nawili at mas naingganyang bumili. Si Kuya John, kilala ko na kasi siya since bata pa kami. Nakakatuwa yung gimmick niya, kaya kilala na siya sa buong Quezon City. Ang creative nung ice cream niya na may flower, ang cute tignan. Feel na feel yung Valentine's dun sa ice cream niya na bulaklak. Anong naging reaksyon ng mga bumibili ng sorbetes sa inyo? Mas dumami po yung naging customer ko nung ganun yung ginawa ko. Sigurado, naging gwapo ako tingnan sa marami. Next naman. At ngayong nalalapit na nga ang Valentine's Day, taas ang kamay ng mga single. Dahil ang good news ni Mang June, libreng sorbetes sa mga single nating kapuso. Ice cream po, libre lang sa lahat ng single. Single ba ka mo? Eto't nanguna na sa pagsample ng sorbetes ni Mang June ang magkaibigang ito. Tayo kasi diba mga single, nakakatawa kapag may nanlilibre sa'yo. Talagang nakakataba ng puso. Nakakatawa kasi syempre, kahit na wala akong ka-date sa February 14, may libre naman akong ice cream. Libre to para sa mga single. Sunod namang pinakilig ng pabulaklak ice cream na Mang June ang dalagang ito. Kahit di na makatanggap kahit sa Valentine's Day kasi may libre ice cream na. Marami man ang pinakilig ng kanyang flower ice cream, itong si Mang June may sarili palang hugot sa pag-ibig. Meron kasi siyang asawa at may 5 silang anak. Ang kaso, matapos ang 13 taon nilang pagsasama, nagkahiwalay sila nang magkaroon si Mrs. ng iba. Kwento niyo na nga sa amin, ano nangyari sa love life niyo? Bali, pinagtrabaho ko yung asawa ko. Tapos, doon ko siya pinagtrabaho sa kapatid ko, sa kainan. Tapos, bigla lang nawala. Ano pakiramdam niyo noon na syempre nasa inyo yung mga anak niyo, tapos nangyari yon? Siyempre, masakit, pero kailangan mong maging matatag. Kung ano yung nawala, hayaan mo na yung nawala, tapos magsimula ka sa panibago. Pero di raw siya pinanghinaan ng loob na magpursige sa buhay. Kaya mag-isa niyang itinataguyod ang 5 anak. Sa tulong siyempre ng pagtitinda ng sorbetes. Sakit po bilang isang tatay na ako na lang yung mag-aalaga sa mga anak ko, maghahatid sundo sa school. Siyempre, napakahirap. Ikaw yung maglalaba, ikaw yung magsasaing, ikaw yung
maghahanap buhay. Si Papa po kasi supportive siya sa aming magkakapatid. Grabe niya kami mahalin. Yung hirap na dinadanas niya, okay lang sa kanya basta matulungan niya kami magkakapatid. Ika nga, paglipas ng panahon, maghihilom din ang sugatang puso. Dahil sa ngayon, tanggap na rin daw ni Mang June ang nangyaring ito sa kanyang love life. Pero ang pusong sawi at luhaan, hindi raw akalaing muling iibig sa isa pang pagkakataon. Dumating din sa punto na kailangan ko nang maghanap kasi sabi ko nga sa mga anak, malalaki na kayong mga anak. May isang bagay na hindi nila kayang ibigay sa akin. At dito sa Good News, may sorpresa kaming hatid para kay Mang June. Dahil sa mismong araw na nakausap ko siya, saktong nagdiriwang din siya ng kaarawan. At lingid sa kanyang kaalaman, amin ding inimbitahan ang kanyang special someone, si Melanie. Ha? Kilala niyo ba ho ito? Happy birthday! Ay, ang sweet naman. Ay, galing naman. Para sa akin to. Nakakagulat naman. Salamat po sa kanya kasi sa edad kong ito, hindi ko nakakalain na makakita pa ako ng pagmamahal sa akin. Paano kayo nag-meet? Sa Facebook lang po yan. Nakita ko po yung Facebook niya tapos inad ko siya kasi magka-birthday kami. Siyempre maganda siya. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa kanya? Ano pinaka-quality ni Lani na talagang napusuan niyo? Napusuan ko po sa kanya. Ngumiti siya nung nakita ko. Mabait siya. Malambing at saka malahanin. Okay naman po sa amin na makahanap si Papa ng bagong magiging parte niya sa buhay. Saya po kasi syempre magiging happy po si Papa, ganun. Ano gusto niyong sabihin sa mga manunood na may mga pinagdaraanan din pagdating sa pag-ibig? Mayroon talaga nakalaan sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Ang wish ko lang sa bigyan kami ni God ng habang buhay, kalakasan pa, tapos may taguyod pa namin yung kanya-kanya namin mga anak. Ang pag-ibig kusang sumisibol sa tamang panahon. Dahil bawat isa sa atin, deserved ang umibig at ibigin na sing tamis ng kanyang panindang ice cream.